Kami mag-ama, si Ramir, nagkatuwang kami manood ng palabas sa YouTube at napag-isipan namin na manood ng mga comedy na palabas. At sabi ni Ramir, pa, ito, maganda ito kasi nakalagay, even the fish will laugh. Kahit daw ang isda, tatawa dahil sa talagang nakakatawa raw ang palabas na yon. So, binuksan niya, nanood kami, umabot na mga 10 minutes lang. Pagkatapos, nagtinginan kaming dalawa at mamaya-maya, nagtawanan kaming dalawa dahil yung aming pinanood na comedy, walang dating. Hindi kami napatawa habang kami ay nanonood. At dahil doon, kami tumawa, hindi dahil nakakatawa yung palabas, kundi dahil kami tumawa dahil yun ay parang pandalaig dun sa palabas. Alam nyo, kumisan, may mga taong dinadatnan ng salita ng Diyos, pero sa kanila, walang dating. Walang dating ang salita ng Panginoon. Kaya pinagtatawanan nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Marahil ilan sa atin dito nagtatawa pa rin sa pangangaral ng salita ng Diyos, pero malaki ang kahulugan nito sa ating buhay. Mismo ang Biblia, tulad ng 1 Thessalonians chapter 1, ay makapagpapatuo o makapagpapatunay kung ano ang dating ng pangangaral ng salita ng Diyos. Malaki ang dating nito sa isang tao kung kanya itong pakikinggan lamang. Buksan natin ang 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 hanggang 10. Medyo mahaba po ang talatang ating babasahin. Konting tiis lang po. At ito ay ating babasahin. Ganito ang sabi: Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat, na tuwin ay binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama na ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ano pa? Kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya, sapagkat mula sa inyo'y umaalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano gumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos, at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus, na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Ito ang salita ng Panginoon, naway may dating ito sa ating puso ngayong gabi. Tayo manalangin. Panginoon, ang inyo pong salita, ito po ay Espiritu at nagbibigay buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag po kaming matulad sa ibang mga tao na aming pong pinagtatawanan ang pangangaral ng iyong salita, sapagkat tanging sa pangangaral ng iyong salita ang kaligtasan ng mga taong sumasampalataya, hindi po sa anumang mga gawa. Tulungan niyo kami ngayong gabi na nawa ang salita ninyo ay malakas ang dating sa aming pong mga buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pinamagatan po natin ang ating paksa ngayong gabi, paano dumating ang salita ng Diyos sa iyo. Paano dumating ang salita ng Diyos
sa iyo o sa buhay mo. Now, dito po sa ating binasa, kung ito'y atin lamang pakikinggan, at kung ito'y ating uunawain tungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos, malaki ang dating nito sa inyong mga buhay. 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 hanggang 10, tignan natin ang tatlong malalakas na dating ng pangangaral ng salita ng Diyos sa buhay ng mga tao na nakikinig. Una, ang unang dating sa kanila, sa mga taga-Tesalonica, dumating ang salita ng Diyos na epektibo. Yan po yung unang dating sa mga nakikinig, umuunawa, may pusong bukas na tanggapin ang pangangaral. Ito po ay epektibong dumating sa buhay nila at ganoon din sa buhay natin. Verse 5, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo. Dito nagpapatunay ang mga tao sa Thessalonica, dumating na epektibo ang salita ng Diyos sa kanilang buhay dahil sa mga naging bunga nito sa kanila. Unang-una, sa kanila pong pakikinig, malakas ang dating ng salita ng Diyos dahil sila'y naging, unang-una dyan, naging kapatid na minamahal ng Diyos. Ang sabi sa ating teksto, sila'y mga kapatid na minamahal ng Diyos, at hindi lang yon, at dahil po sa tatlong bagay na makikita sa kanilang buhay, kaya napatunay ni Pablo na sila'y mga kapatid na minamahal ng Diyos. Na hindi lahat ng tao minamahal ng Diyos, kundi yung mga taong may pananampalataya sa Kanya, yun po ang minamahal ng Diyos. At yun ay napatunay ni Pablo na nang dumating ang salita ng Diyos sa mga taga-Thessalonica, epektibo ito. Sa tatlong bagay po, balikan natin sa verse 3. Ito po ang sabi, aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa mula sa pananampalataya. Yung kanilang gawa ay mula sa pananampalataya, masikap, pagpapagal sa pag-ibig, walang pagod po yung pagmamahal nila sa mga tao, wala silang tinatangi, at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi pong katatagan ng pag-asa, sila'y nabubuhay, sila'y lumalakad, sila'y may gumagawa, na sila po ay inspired po sa Panginoong Hesukristo. Lumalakad sila, umaasa sila palagi sa ating Panginoon. Yun yung una. Kapwa sila, naging kapatid na minamahal ng Diyos. At ikalawa, sa verse 5, sila ay mga naging hinirang sa kaligtasan. Ito yung sabi? Sa verse 5, sapagkat aming ebanghelyo dumating sa inyo sa salita lamang, hindi sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din, at sa Espiritu Santo. At sa verse 3, aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng may pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos. Yun yung una. At sa pagkahirang sa inyo. Na alam naman natin, ang Kristiyano po, hindi po siya hinirang noong siya sumampalataya sa ating Panginoon. Ang paghirang ng Panginoon ay doon pa lamang, hindi pa ginagawa sa libutan, hinirang ng Diyos ang isang tao para sa kaligtasan. Kaya pagdating po ng pangangaral ng salita ng Diyos, epektibo ito sa Kanya na siya'y sumasampalataya dahil siya'y hinirang ng Panginoon. Tinanggap nila ang salita ng Diyos. At paano nila tinanggap ang salita ng Diyos nang dumating sa kanila? Buong pananalig sa salita ng Panginoon. Ang sabi po sa ating talata, kung lumaktaw tayo sa chapter 2, verse 13, paano tinanggap ng mga taga-Thessalonica ang salita ng Diyos nung ipangaral sa kanila. Ang sabi, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin,
ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Itong mga taga-Tesalonica, tinanggap nila ang salita ng Diyos hindi bilang salita ng tao. Alam natin, kahit ako nung araw, pagka nakinig ako ng salita ng Diyos, yung una kong pakikinig, ang tinitignan ko yung tao. Tinitignan ko sino yung nagsasalita. Kaya hindi ko pinaniwalaan yung kanyang sinasabi dahil yung taong yun, wala akong paniniwala. Pero itong mga taga-Tesalonica, nang dumating ang pangangaral ng Ebanghelyo, tinanggap nila ito hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos, na may kapangyarihan. Pag sabing may kapangyarihan, may kilos ng banal na espiritu na lubos na pagtitiwala sa mga ngaral. Yun ang kahalagaan dyan. Tingnan sabi sa verse 5. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang tungkol sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatutunayan sa inyo, alam-alam sa inyo. Hindi lamang sila lubos nagtiwala sa salita ng Diyos na ito'y kapangyarihan ng Espiritu Santo, kundi nagtiwala din sila ng lubos sa mga ngaral. Sa mga ngaral. Dahil ang mga ngaral na ito, si Pablo, hindi sila dumating para mangaral, para magkakwarta o magkaroon ng pakinabang. Yan ay malalaman natin mamaya paano sila dumating sa Tesalonica na sila'y lingkod ng Diyos. Alam naman natin, makikilala naman natin kung sino yung mga ngaral na nagsasamantala. Pera lamang ang hangad. Pagpaparami lamang ng mga umaaten ang hangad at hindi ang kaligtasan ng bawat nakikinig. Ang layunin po ng pangangaral ay ang mga nakikinig maligtas nawa, na kanilang tanggapin ang Ebanghelyo na ito'y kapangyarihan ng Diyos, na may gawa ng Espiritu Santo at mayroong patunay sa isang mga ngaral. Kaya imposible po na hindi tayo titingin sa mga ngaral. Habang pinapakinggan natin ang kanyang mensahe, tiyakin natin ang mga ngaral kung ipinamumuhay ba niya ang kanyang ipinapangaral. Dahil yan po ay magkakambal. Hindi pwedeng maging daluyan ng salita ng Diyos ang isang tao kung ang isang taong yun hindi mo na dinaluyan ng Diyos. Yun ang unang-una. Epektibo ang dating ng Ebanghelyo sa kanila sapagkat tinanggap nila ito bilang salita ng Diyos mula sa isang lingkod ng Diyos na may kapangyarihan. Ikalawa, sa kanila dumating ang salita ng Diyos na nagbabago ng buhay. Dahil sa may kapangyarihan ito ng Espiritu Santo, yung mga nakatanggap, talaga namang nagbago ang buhay nila. Na marami tayong mga problema sa ating mga buhay, bakit hindi pa siya mabago-bago? Ang tanging solusyon lang dyan, sumampalataya sa kay Kristo. Yun ang Ebanghelyo. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Yun po ang Ebanghelyo. Kahit sino pang tao ang lumapit sa inyo, ano man ang problema niya, sabihin niyo, sumampalataya ka kay Jesus. Yan ang makapagbabago ng buhay mo. Yan ang katugunan ng lahat ng problema mo. Ang problema ko sa asawa, ang problema ko sa pera, ang problema ko sa kalusugan. Tanggapin mo si Kristo. Dahil yan ang katugunan ng lahat ng pangangailangan mo. Yan sinabi ng buong Biblia. Yan ang mabuting balita. Si Kristo lamang ang katugunan natin sa buhay. At dahil sa ikay sumampalataya, hindi maaring hindi mabago ang iyong buhay. Dahil tumanggap ang mga taga-Tesalonica ng salita ng Diyos na bago ang kanilang buhay. Tingnan niyo sa verse 6 hanggang 9. Atin basahin. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapigatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Sapagkat mula sa inyo'y umaalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong panampalataya sa Diyos.
Kaya kami ay hindi na kailangan magsalita pa ng anuman, sabi ni Pablo. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Mapapansin natin dito, sa verse 6, sila ay naging tagatulad. Simula nung tinanggap nila ang mabuting balita na may kapangyarihan, gawa ng Espiritu Santo, pinagkatiwalaan nilang mga ngaral na bagong kanilang buhay. Anong naging una? Sila ay naging tulad sa mga lingkod ng Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yon. Kahit sa kanilang buhay na punong-puno sila ng kapighatian, na iba kapighatian nila, hindi tulad sa atin, wala tayong pera, wala tayong pamasahe, tayo ay may karamdaman. Iba yung kapighatian ng mga taga-Tesalonika. Sila ay pinag-uusig, hinahabol sila ng mga taong gustong pumatay sa kanila dahil naiinggit sila sa buhay nilang mananampalataya kay Kristo. Kaya pigating-pigiti sila. Pero, ang sabi dyan, may kagalakan sila sa Espiritu na magpatuloy sa kanilang pamumuhay, hindi sila nanlamig. Ano pat? Kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Hindi lamang sila tagatulad ng mga lingkod kay Pablo at kay Silas dito, sila din ay naging halimbawa sa marami. Now, Macedonia, sila naging halimbawa sa Macedonia. Na mula sa Macedonia, si Pablo ay pumunta patungo sa Thessalonica. Ano ba nangyari sa Macedonia? Alam natin kung anong nangyari. Una doon, may nakita siyang mga babaeng nananalangin sa tabing ilog at siya'y nangaral. At ano nangyari nung mangaral siya? Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia at ito'y naging Kristiyano. At hindi lang siya, pati ang bahay niya naging iglesia, naging church. At pagkatapos, nangaral si Pablo at si Silas, araw-araw may sumusunod sa kanya isang manghuhulang babae na kinasihan ng demonyo, hindi espiritu, no, ng Diyos. Demonyo. Pero ang nangyari, si Pablo ay talagang nainis siya, na sinusundan siya, kaya pinalayas niya masamang espiritu doon sa babae at nawala ng kanyang kapangyarihan manghula. Okay? So, huwag kayong lumapit sa manghula, hindi yan sa Diyos. Yan na sa espiritu ng demonyo. Okay? Ngayon, nagalit yung amo ng babae. Anong ginawa? Pinaratangan si Pablo ng iba't ibang mga krimen at talagang hinalughog nila ang buong bayan ng Macedonia o Pilipos. Pilipos yun eh. Bayan ng Pilipos, sakop ng Macedonia. Nagkagalo, nagkaroon ng riot at hinuli si Pablo, dinatigo sila, binugbog sila at sila ay tinapon doon sa kulungan na talaga mang duguan, kinadinahan. Pero ano nangyari? Umawit sila, kinalagan sila ng Diyos, at pati yung bantay na ligtas sa kasama ang kanyang sambahayan. At alam nyo yung mga miyembrong yon ng iglesia, yung gwardiya at yung kanyang pamilya, nagtitipon sa bahay ni Lydia, sila yung sumusuporta kay Pablo sa kanyang misyon. At dahil siya ay papatayin sa lugar na yon, tumakas siya patungo sa Thessalonica. Kaya sa Thessalonica, tinanggap naman si Pablo kung ano yung nangyari kay Pablo doon. At nangyari, sa 3 linggong pangangaral ni Pablo, naligtas ang ilan na naman sa Thessalonica, hindi buong Thessalonica. At ang mga taong ito ay naging tagatulad sa kanila at sa Panginoon. At hindi lang yun, sila ay naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Paano sila naging halimbawa? Alam niyo, pinaka magandang larawan dito o halimbawang ginawa ng Thessalonica, sila po ay walang tigil sa pangangaral ng salita ng Diyos ng kaligtasan. Gaya na sinabi ni Ian kanina, na kapag tayo tumanggap ng Espiritu Santo, tayo ay saksi. Hindi ng mabubuting ginawa ni Jesus. Hindi tayo mga moralidad, kundi ang ating ipangangaral ay ang kaligtasan gawa ni Kristo. Hindi yung kabutihan sa ating pamilya, ano pa man, kundi kaligtasan. Yun ang gospel. Mula sa Jerusalem, sa Samaria, at sa bawat dulo ng sanlibutan. Ito ngayon ang nangyari sa mga taga-Thessalonica. Kaya nga sabi nito, dahil dyan, maraming sumampalataya. At mismong taga-Macedonia nagpapatotoo dahil umaalingaw-ngaw
ang kanilang tinig at panampalataya na saksi ang buong Macedonia. Kaya sabi ni Pablo, wala kaming masabi tungkol sa inyo dahil kitang-kita ang inyong pagbabago. Ito ba nakikita sa atin? O tikom ba ang ating bibig para i-share ang gospel sa ating kapitbahay? Dahil yun po ang unang epekto sa buhay ng mga taga-Thessalonica. Dumating ang salita ng Diyos sa kanila, epektibo. At dahil epektibo, dumating ang salita ng Diyos sa kanila na sila'y nabago. Sila po ay nabago. Naging katulad sila ng mga lingkod ng Diyos. Naging katulad sila ng Panginoon mismo. Tinanggap nila ang salita ng Diyos na may katatagan. Sapagkat ang sabi sa verse 6, at kayo naging katulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapigatian. Alam niyo, pagka mayroon tayong problema, minsan sinasabi natin ang ating pagiging Kristyano, right? Di ba? Tsaka, hubarin ko muna ang pagiging Kristyano ko, harapin ko na yung problema ko. Eh, may barkada ko, makipag-inuman na ako. Hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos, hindi talaga mababagong buhay mo. Dahil kung totoong tinanggap mo ang salita ng Diyos, tsak, maninindigan ka, matatag ka sa gitna ng kapigatian. At may kagalakan ka na ikaw'y tuyain ng mga tao, ay, bago ka na ngayon, iba ka na. Hindi ka tulad ng araw. Nangyari ba sa akin yun? Nangyari sa akin yun. Na pinagtatawanan ako ng mga barkada ko. Dahil hindi na ako tumatagay sa kanila. Kinamumuin ko na. Nasusuka na ako sa inuman, sa anak. Dahil ako ay may bagong puso kay Kristo. At tinatawag nila ko, Padre, Pare, kung ano yung sinasabi sa akin. Pero tinanggap ko yun na may kagalakan sa Espiritu. Yun ang palatandaan, may kita natin sa taga-Thessalonica. Nabago sila. Naging halimbawa sila sa iba. Sa lahat ng mananampalataya. Alam niyo, hindi sinabing naging halimbawa sila sa lahat ng tao, kundi sila ay naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya. Ibig sabihin, bawat mananampalataya makakita sa kanila, whether sa Macedonia, Boracaya, sa Pasay, sa Makati, sa Leyte, natutuwa sila sa iyo. Napapatibay sila sa pananampalataya. Bakit? Sa tindi ng kapigatiang dinanas mo, tumatayo kang matatag na may kagalakan. Sino ba namang hindi mapapalakas na? Mga taga-Macedonia. Dito sabi sa verse 8, sapagkat mula sa inyo'y umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon. Ano yung salita ng Panginoon? Salita ng kaligtasan. Hindi po salita ng pagbabago ng buhay. Ang pagbabago ng buhay, yun ay resulta lamang ng kaligtasan. Hindi tayo mangangaral na magbago kayo ng buhay. Yan po ay moralidad. Hindi po tayo nangangaral ng moral. Tayo nangangaral ng kaligtasan upang mabago ang inyong buhay. Ay sabi, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kaya kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng manuman. Wala na silang magdagdag. Dahil kumpleto yung kanilang natanggap. Umaalingaw nga. Napakaganda kung pakinggan nun. Kung ikaw ay nag-share ngayon ng iyong barkada, kaya tapos kukwento naman niya, tinanong din siya, si Boy nito, siya ulo, pinahagin ako ng Bible na si Kristo daw tagapagligtas. Di ba't loko-loko siya? Pero nasabi niya sa bibig na, si Kristo ang tagapagligtas. Tapos yung kanyang sinirita naman, ikukwento na naman niya doon, si Kristo daw tagapagligtas. Di ba't pinakalat nila ang salita ng Panginoon? Kaya ang mismong taga-Pilipos, kumaya sa kanila. Nang sabi ni Pablo, sa Philippians, maraming nangangaral na ang kanilang layunin masama, inggit, pero ako'y natutuwa sa kahit anong paraan na ipangaral na si Kristo. At dahil sa mga taga-Thessalonica ito, umalingaw-ngaw ang salita ng Diyos. At hindi lang yun. Si Pablo rin sa Silas, nagulat sila sa mga kwento ng mga Kristiyano sa Mandako kung paano sila tinanggap ng taga-Thessalonica. Kinuwento talaga, sino ba si Pablo dumating sa amin?
Tingnan nyo, paano silang tinanggap. Ito ang sabi sa chapter 2, verse 7 hanggang 8. Ang sabi ni Pablo, kundi kami ay naging malumanay sa gitna ninyo. Napakamalumanay ni Pablo. Gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Magklase pa lang mangaral si Pablo, no? Parang nanay. Anak, tanggapin mo na si Kristo. Yun lang ang tanging paraan mo para makapagbago ka ng buhay. Hanggat hindi mo tinanggap si Kristo, hanggat hindi mo sinampalatayanan, kahit anong pagsisikat mong baguhin ng ugali mo, o bisyo mo, hindi mo gagawin. Parang nanay, no? Palibhasa'y nagmamalasakit kami sa inyo, ipinasya namin kayo'y bahaginan. Hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa, sapagkat kayo'y napamahal sa amin. Natingnan niyo, ang isang mangangaral, hindi lamang siya nangangaral sa mga tao dahil gusto lamang niyang ibahagi si Kristo, kundi pati buhay niya, inaalay niya. Nagtitiis, nagtsatsaga. Upang sa ganoon, marami ang makinig at marami ang sumampalataya. Ganon si Pablo. Ganon nila tinanggap si Pablo. Kaya sabi ni Pablo, ganon nila ako tinanggap. At yun ay napatunayan ng taga-Macedonia. Ganon pala ang pagtanggap sa inyo ng taga-Thessalonica sa iyo, Pablo. Grabe naman. At hindi lang yun. Verse 9, chapter 1. Sapagkat sila ang nagbalita, mismong taga-Macedonia nagbalita tungkol sa amin. Kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Kalain nyo, ang mga taga-Thessalonica, nung tanggapin nila ang salita ng Diyos na ipinangaral ni Pablo, na si Pablo parang ina, parang ama, na talagang nakikiusap sa mga tao na sila sumampalataya sa Diyos, na bago sila. At sila'y tumalikod sa Diyos-Diyosan, sa mga idolo. Na ang idolo po, hindi lamang yung mga hugis, no? Yung mga bato. Ano mang bisyo mo, idolo mo yan. Mas minamahal mo yan. Pwede mong talikuran, asawa mo pwede mong talikuran, mga anak mo, masunod mo lang ang bisyo mo. Pwede mong talikuran ng Diyos, masunod mo lang ang bisyo mo. That is your idol. Pero sila, tumalikod mula sa Diyos-Diyosan at naglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Verse 9. Naglingkod sila sa tunay at buhay na Diyos at hindi doon sa mga idolo. Now, remember, itong mga nagpatuto kay Pablo, ano bang buhay ng mga taga-Pilipos? Ang Diyos-Diyosan nila ron ay si Diana. Si Diana na maraming suso. No? Dahil yun ang simbolo na ang kanilang Diyosa nila, siyang nagpapabigay ng ani sa lahat ng kanilang pananim. Ay nga siya ay goddess of fertility. Kaya pag sila umaani ng maganda, masarap, magandang buhay, sinasamba nila si Diana. Kayo, pagka kayo umaani sa inyong palayan ng masagana, saan kayo sumasamba noon? Di ba meron kayo sinasamba? Sinasamba nyo si Isidro. Lumapit ka sa akin. Paspasan ko kayo. Isidro kasi pangalan ko. Si Labrador. Sabi ko, 30 ka na. Paano kayo mga pare? May manok pa yung Pedro Lino. Nagalit si Duterte sa mga pare. Narinig ko lang yung ako tumatakbo kami sa radyo kasi. So, mga kapatid, ang isang totoong sumampalataya, nagbabago ang buhay. Sila ay tagatulad ng mga lingkod ng Diyos, tagatulad kay Jesus. At sila naging halimbawa sa lahat ng mga mananampalataya. Kaaway sila ng mga hindi mananampalataya. Pero sila ay dinidikdik, ngunit may kagalakan sila sa Panginoon. Kung totoong tinanggap mo si Kristo. Pero kung hanggang utak lang, kilala ko si Kristo, tinanggap ko naman siya, sumampalataya ko siya. Pero bakit hindi nababago buhay? Hindi pa. Dahil ang totoong kasagutan ng iyong problema sa buhay, si Kristo lang. At mangyayari lamang yan kung talagang tama ang iyong pananampalataya sa Kanya. Itanong nyo, kung kayo ay bisita, itanong ninyo sa mga kapatid sa iglesia, anong buhay nila? Paano sila nagbago? Hindi sila nagbago sa kanilang sariling paraan, lakas.
simula nung tanggapin nila si Kristo. Magtanong kayo sa mundo, mga miyembro doon sa Cubao. Magtanong kayo sa mga Kristiyano, paano kayo nagbago? Nagsikap ba kayo? Hindi. Kundi dahil sa biyaya ng Diyos nung sila'y sumampalataya kay Kristo. Si Kristo lang ang solusyon sa buhay ng tao. Ngayon, si ikatlo, ang sabi sa ating text, dumating sa kanilang salita ng Diyos na epektibo, at dahil dumating sa kanila ang salita ng Diyos na epektibo, natural, nagbago ang buhay nila. At ngayon, dahil sila ay epektibong binago ang buhay, natural, pati ang kanilang pag-asa. Ang kanilang pag-asa, kaiba na. Sa kanila, dumating ang salita ng Diyos na gumagawa ng pag-asa. Verse 10, sabi dito, at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa poot na darating. Na gusto kong basahin natin yung naunang talata bago ang 10 para maunawaan natin. Ang sabi rito, sa verse 8 na lang, sapagkat mula sa inyo'y umaalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako na napabalita ang inyong panampalataya sa Diyos, kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos at upang hintayin ang kanyang anak. Punong-puno sila ng pag-asa na naghihintay sila sa anak ng Diyos na mula sa langit. Na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa puot na darating. Now, isa-isahin natin. Isa-isahin natin. Sa kanila dumating ang salita ng Diyos, gumawa ng pag-asa sa kanilang buhay. Tulad ng taga-Macedonia, o may taga-Thessalonica, puno sila ng pag-asa. Ang isang tao na kay Kristo, na epektibong binagong kanyang buhay, tiyak ang kanyang puso ay hindi na po pusong bigo, kundi punong-puno ng pag-asa sa paghihintay sa Panginoon. Now, gusto kong ilarawan ito, mga kapatid. Meron silang pag-asa. Kung ikaw ay nagtanim ng mais, halimbawa sa iyong bukirin, inararo mo ito, nilinis mo ito, pagkatapos ito ay tinamdam mo ng binhi ng mais, pagkatapos tinakpan ang binhi na yun. Ngayon, anong inaasahan mo? Mayroong tutubo at mamumunga at tiyak aasahan mo na itong mais na tinanim mo ay magbibigay ng maraming bunga. 3 binhi ang iyong nilagay sa butas, 3 puno ang lalabas, bawat puno ay magbubunga ng tig-5 o 4 na puso. Bawat puso, ilang butil ng mais? 100. Ibig sabihin, punong-puno ka ng pag-asa na sa iyong pagtanim, mga kapatid, buhay na buhay ka. Masaganang buhay mo. At dahil ikaw ay punong-puno ng pag-asa, ikaw ba'y matutulog na lang? Ikaw ba'y magtatambay na lang? Alba, ganadong-ganado kang magtrabaho sa iyong pag-araw-araw na gawain. Bakit? Umaasa ka na pagdating ng ilang buwan, aani ka ng napakarami. Kaya, ganado ka, inspirado kang magtrabaho, magpakain ng iyong mga manok, ng iyong bakahan, ipastol, ipaliguan mong anak mo, ng asawa mo, ipasal mo, dahil mayroon kang inaasahan. Itong buhay ng mga taga-Thessalonica. Dahil sila ngayon ay mayroon ng katiyakan ng kanilang puso at si Kristo ay muling babalik, sila yung maasa. Kaya sa kanilang pamumuhay, alam nyo nangyari sa kanila, namumuhay silang umaalingaw ang kanilang patutuo. Hindi sila naging makasanlibutan, kundi sila ay namumuhay sa pag-asa. Isa-isahin natin. Pag sinabing pag-asa, ang pag-asa na nasa ating puso, kung mayroon tayong inaasahan, ito'y nagpapatingkad ng ating buhay. Ang pag-asa natin na si Kristo ang ating tagapagligtas at siya ngayon nakaupo sa trono at muli siyang babalik, ito'y nagpapatingkad ng buhay Kristiyano sa araw-araw.
Lagi tayong nakatanaw sa inaasahan natin na darating. Hindi natin nakikita, pero inaasahan. Puno tayo ng pananampalataya. At dahil puno ka ng pananampalataya, dahil darating si Kristo, ano pong gagawin? Tignan niyo sabi ni Pablo. Turo niya sa mga taga-Thessalonica, Corinto, magulo, nawalan sila ng pag-asa. Pero sinabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 4, verse 2, ang sabi ni Pablo, habang maghihintay kayo sa pagdating ng Panginoon, ang sabi ni Pablo, tulad namin, 2 Corinthians 4:2, kundi itinatakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago. Kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos. Kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Ano sabi? Si Pablo punong-puno ng pag-asa. At yung kanyang pag-asa, yun ang nag-udyok sa kanya na mamuhay ng katuwiran, banal, makatuwiran sa harapan ng mga tao. Kaya ang sabi niya dito doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, kung karugtong at idugtong pa yun, 2 Corinthians 5:7, ang sabi niya, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Si Pablo, hindi sila namumuhay kung ano yung makukuha nila sa sanlibutan. Kundi namumuhay sa sanlibutan na parabang sila nasa langit na. Kaya hindi naging mantsado ang kanilang buhay Kristiyano. Nagtatrabaho sila, yes. Kayo nagtatrabaho sa inyong trabaho, pero hindi kayo namamantsahan dahil ang pag-asa ninyo, dating si Kristo. Kaya iniingatan ninyo ang inyong buhay. Tinatakwil ninyo anumang pandaraya, anumang kahalayan, dahil punong-puno kayo ng pag-asa. Yun po ang pag-asa sa buhay ng isang Kristiyano. Ito yung nagpapaganda, nagpapatingkad ng ating buhay dito sa lupa. At habang umaasa tayo sa darating na kalulatian ng Diyos, ginagawa natin ang mga bagay na kung saan naluluwalhati natin si Kristo sa ating pananampalataya. Romans 8:24, ganito ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma. Romans 8:24 hanggang 25. Sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung maasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Kristiyano walang pagtitiis, dumadaig po sa mga bagay na nakikita sa mundo. Sinasamantala nila na sila'y makinabang kahit na sila'y mahulog sa kasalanan. Kahit na madumihan ang patutuon ng kanilang pamilya. Sa akin lang, halimbawa, kung mayroon kong anak na kilala kami na lahat kami ay Kristiyano, membro ng aking mga anak sa iglesia. Pero kung may mabalitaan ako ng anak ko, dumadahid sa bisyo, kaninong kahiyan niya? Sa amin lahat. Pero ang mga taga-Thessalonica, hindi lang binibigyan ng kahiyan ng kanilang pamilya. Kundi kanilang tinakalikuran anumang pandaraya, kasusuhan na tinagal sa libutan. Nakatingin sila sa bagay na hindi nakikita. Kaya naman, sila'y gumagawa na may pagbibigay ng luwalhati kay Kristo. Sapagkat ang sabi rito, babalik si Kristo mula sa langit. Natutuwa sila. Kasi ang Kristo ay babalik mula sa langit. Bakit po? Tingnan niyo ang sabi sa Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Sa mga Kristiyano rin, ganun din ang tour ni Pablo. Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Bakit natutuwa ang mga Kristiyano na darating muli si Kristo mula sa langit? Sapagkat, ang sabi sa 20, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa Kanya upang maipalalim
sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya natutuwa po ang mga mananampalataya dumadanas ng kapigatian sa lupa na bagamat dumadanas may kagalakan sila naghihintay sa pagdating ng Panginoon dahil pagdating ng Panginoon, lahat naman naghihintay sa Kanya babaguhin ang kanilang katawan tulad ng katawan ni Kristo. Dahil ang totoong mamamayan ng mga Kristyano hindi itong lupang ito, kundi ang kaharian ng langit. Magugunaw ang lupang ito. Gusto niyo bang manatili rito? Magkaroon kayo ng pag-asa kay Kristo. Dahil babalik muli ang Panginoon. Alam natin, di ba? Tingnan natin. Babalik ba siya? Hebrews chapter 9:28. Ang sabi sa Hebrews 9:28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Hindi upang harapin ang kasalanan para mamatay siya ulit sa krus, no? Kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Alam nyo, tulad ng isang magsasaka, pag nakita niya na yung mais niya na namumulaklak na, kasabik at kagalakan na ang kanyang inaasahan niya. Mananagaan ang kanyang pamilya. At tayo man, kapag tayo na sa kapigatian, ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, hindi pa yan ang katapusan, simula pa lamang yan. Yan ay tanda na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya bawat mananampalataya ay nananapit na. Bakit? May pangako ang Diyos. May pangako si Kristo. Basahin natin ang pangako. Gusto niyo marinig yung pangako ni Kristo? John 14 verse 3. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, sa mga mananampalataya, tulad mo, tulad ko, kung hindi pa mananampalataya, tiyakin mo, maging mananampalataya ka. Dahil ito, sabi ng Panginoon, at kung ako'y pupunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin naroon. Alam naman natin sa verse 2, ipinangako niya ang langit, sa bahay ng aking ama ay maraming siling. Ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan. Muli ako babalik upang kung saan ako ay naroon din kayo. Yun po ang pag-asa ng mga Kristiyano. Kaya ang Kristiyano, hindi sila nagpapadaya ng takbo ng sanlibutan. Magaganda ang pakita ng sanlibutan. Pero huwag niyong ilagay, huwag niyong isimentong paa niyo sa lupa. Sapagkat kung ikay Kristiyano, mayroon pang totoong lalagyan ng iyong lupa, ng iyong paa na lupa, ang kaharian ng Diyos. So ano po ang aral na ating matatanggap dito? Alam nyo, gusto kong kayo mismong sumagot at masasagot niyo ito sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo. Kung kumustahin ko lang kayo, suriin natin ang ating sarili. Kung Kristiyano ka na, ikaw ba'y may pag-asa? Kung hindi ka pa Kristiyano, wala ka pang pag-asa, lumapit ka kay Kristo. Kaya ang mga katanungan ko, ito, sunod-sunod po ito. Una, kumusta ang dating ng salita ng Diyos sa iyo kapag pinapangaral? Walang kwenta? Nakaka-boring? Nakakapagod? Nakakasawa? Nakakabingi? Kumusta? May malakas bang epekto ito sa buhay mo? May nakikita ka bang epekto? O hanggang isipan lang, pero walang makita na akto? Anong turing mo sa salita ng Diyos? Salita lamang ng tao? Salita lang ni pastor? Salita lang ng mga ngaral? Anong turing mo sa salita ng Panginoon? May naman, anong turing mo sa mga ngaral? Babaliwalain mo? Ignore mo? Kung napatunayan mo lahat ng itinuturo ay nasa Biblia, tatanggihan mo? Dapat ba siyang paniwalaan? Dapat ba siyang pagtiwalaan? O dapat mo ba siyang tularan? Ikalawang grupo ng katanungan.
Lubusan ka bang binago ng salita ng Diyos? Kung ikay naniniwala na tumanggap ka ng salita ng Panginoon, kaya sinampalatayan mo si Kristo, ang tanong, lubusan ka bang binago ng salita ng Diyos? Ikaw ba ay isang bagong tao? Bagong nilalang? Anong ginawa mo kahapon? Anong ginawa mo ito nakarang linggo? Binibigyan mo ba ng luwalhati si Kristo o binibigyan mo siya ng kahihiyan? Naging nagatulad ka ba sa buhay ng mga banal? O pinagtatawanan mo ang mga buhay ng mga Kristiyano? Saan ka katulad? Katulad ka ba ni Kristo o katulad ka na sa libutan? Maraming katanungan, pero isa lang kasagutan. Lahat yan ay masasagot kung sasampalataya ka kay Kristo. At huling grupo ng katanungan, kumusta pag-asa mo ngayon? Ang pag-asa mo ba ay kumita ng maraming pera dito sa lupa? Magkamal ng maraming material? Ang pag-asa mo ba hanggang lupa lang? Hindi ba pwedeng itaas mo? Dahil sa Biblia, mayroon ng patotoo, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, nasa kanya lahat ng bagay. Pwede siyang magbayad ng libo-libong taga-awit para siya pasiglahin. Yan ay singaling Solomon. Pero ang sabi niya, wala pong mabuting bagay na makikita sa ilalim ng araw. Kailangan humigit ka dito sa lupa. Iyan ay si Kristo kung iyong sasampalataya. Kaya kung nagsusumikap ka pa rin, para ikaw ay tumatag, tumibay, gumanda ang buhay mo sa sanlibutan, sa pangalan ng sanlibutan. Bigo ka. Hindi mo nakita ang pinaka mahalaga sa iyong buhay. Si Kristo lang. Kaya, ulit tanong ko, may pag-asa ka na ba kay Kristo? Darating. Darating siya. Kung paano ang mga tanim mo ay magbubunga. Bagamat ito'y dinadaanan ng mga bagyo at unos, kaya nabibigo ka. Pero ang pagdating ng Panginoon, walang kabiguan. Dahil siya may control ng lahat ng unos. Sinabi niyang siya'y babalik, siya may babalik. Kaya, may pag-asa ka ba? Makakasama mo ba siya sa kanyang karya? Balik natin sa ating pamagat. Paano dumating ang salita ng Diyos sa buhay? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita sapagkat tanging salita mo lamang, Panginoon, ang kailangan ng inyong mga tao upang makilala si Kristo. Upang sumampalataya kay Kristo. Ang salita ninyo'y katotohanan, ito'y sapat, tiyak at di maaaring magkamali sapagkat ito po ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. At ito'y mapapakinabangan una sa lahat sa kaligtasan, sa pagsaway, sa pagtutuwid, upang ang mga tao ninyo ay mamuhay sa katwiran.